Hello everyone, welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is deep connection to Jesus, and our scripture for today is John chapter 15 verse 1 to 10. According to this verse, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, sinasabi sa verse na to na si Jesus, siya yung true vine. Siya yung pinakapuno. And we are just a branches. And yung ama nating nasa langit, siya yung gardener. Kumbaga, siya yung nagpapalago doon sa puno, which is si Jesus. And pinuputol niya yung mga hindi fruitful, or kumbaga yung mga hindi sumusunod sa Panginoon nating si Jesus, is pinuputol ng ama nating nasa langit. So, yung mga fruitful naman, yung mga sumusunod, yung mga gumagawa ng maigi, yun yung mas parang pinagpapala, mas nagiging fruitful siya and mas dadami, diba? So, kagaya ng mga prutas, hindi sila magiging prutas by itself. Kailangan nila ng puno. So, ganun din tayo sa Panginoon. We can't be okay with ourselves, or hindi sufficient kung tayo lang sa sarili natin. We need God. So, our first teaching is Jesus is the true vine and we are the branches. So, yung branches, diba, sa mismong puno siya kumukuha ng lakas, ng nutrients, and ganun tayo kay Jesus, because yung mga nutrients na yun yung guidance na binibigay sa atin ng Panginoon natin. So, second teaching is the branches must remain in the vine in order to bear fruits. So, for example, yung grapes, kailangan niya manatili doon sa puno para mamunga siya. Kasi kung puputulin natin yung isang branch, is hindi na siya mamumunga kasi kailangan niya ng nutrients na nanggagaling sa puno. So, ganun tayo sa Panginoon. We can't be fruitful with ourselves, diba? Third, the teachings of Christ is the sap that nourishes the branches in order to become fruitful. So, ang nutrients natin, or yung mga spiritual nutrients natin na tinatawag, is yung mga spoken words, yung Bible, yung mga magagandang balita ng Panginoon. And ayun yung, kumbaga, sa puno, ayun yung mga nutrients. And sa ating mga tao, ayun naman yung mga parang araw-araw nating naririnig na mga magagandang balita, mga motivation. And ayun. So, moving on to application, remain in the vine, not just attached to the vine. So, remain tayo. Ibig sabihin kasi, ang pinagkaiba kasi ng remain and attach, remain, you have the choice na magstay sa isang bagay, or talagang ginusto mo na mag-choice. But when we say attach, you're just attached. Wala kang choice kasi naka-attach ka lang dun sa vine. So, we need to remain in the vine. Ibig sabihin, pilitin natin ang sarili natin na mag-stay sa piling ng Panginoon, and not just attach because, we need something. Kumbaga, naka-attach lang tayo kasi kailangan natin ng nutrients. But no, we remain in the vine kasi maganda yung nadudulot na to sa atin. We remain in Jesus Christ. Second, remain in the love of Christ, not just know the love of Christ. So, pinakaiba ulit ng remain and know. Pag remain, you have the choice, and know, alam mo lang. So, you remain in the love of Christ. Manatili ka sa lilim ng Panginoon, and hindi lang dapat alam mo na mahal ka ng Panginoon, alam mo na bibigay niya yung mga needs mo. You need to remain in that love because that's all we need. And last but not the least, remain in the teachings of Christ, not just appreciate the teachings of Christ. Kumbaga, i-apply natin yung mga teachings kasi minsan na-appreciate lang natin na nakapagbasa tayo ng teachings, wow, tama. But deep down, hindi natin siya na-apply to our everyday life. So, we need to remain in the teachings of Christ. We need to choose it. We need to always
read it, and apply it in our life. So, ayun lamang po, and see you again on our next 365 Daily Devotion.